morning mga kasalon. Another pixie cut ang gagawin natin. So, lagi tayong mag-i-start dito sa likod o sa batok mga kasalon. At ito na yung nagupitan natin. So, tingnan nyo mga kasalon kung paano ko ginawa. So, nasa third layer na tayo. Sa pinakamataas na mga kasalon, ang hatak natin ay patalikod. At huwag natin masyadong iksian. Depende dun sa usapan nyo ng client mo. Ngayon, dito naman tayo sa side. Okay, ang usapan namin ay hanggang tenga lang siya o labas yung hikaw niya. So, ganyan lang ang gagawin natin. Huwag natin masyadong iksian. At ngayon, pagkatapos ko gumawa ng guide, ile-layered na natin paunti-unti. Maganda kasi pag naka-layered para maganda yung bagsak ng buhok niya. Pag hindi kasi natin i-layered, para siyang Dora, sabi nila. So, ganyan lang mga kasalon ng maggupit. Kailangan mag-usap muna kayo ng client mo bago mo siya gupitan. At dito sa taas na, ile-layer natin mga kasalon. Yan, yung guide natin, yun lagi ang susundin natin. Pa-layered siya. Okay mga kasalon. Ngayon, dito naman tayo sa bangs niya. Kasi yung bangs niya ay mahaba. So, bawasan natin. Paunti-unti. Huwag bibiglain mga kasalon. Yan. Tapos, ang paghatak ay paharap. Pa-layered ang paggugupit natin. Yan. Para hindi siya masyadong makapal tignan. Pa-layered lagi. Okay mga kasalon? Lagi natin i-check, lagi tayo tumitingin sa salamin kapag tayo ay nagugupit. Tapos, nipisan natin ng konti. Ako ginagamit ko ay tining scissor. Pwede rin naman hindi tining scissor. Pwedeng gunting lang. At ang pinakalas na chine-check ko ay yung taas. Hahatakin ko lang pataas siya, tapos gugupitan ko siya ng straight. Pagbagsak niyan, pantay na yung magkabilang gilid. Pareho sila ng haba. Okay mga kasalon, ganyan lang ang paggugupit ng pixie cut. Mahaba man yan or maiksi. Okay mga kasalon, so ito yung outcome. Okay ba mga kasalon? Kulang na lang ay kulay para kay mother. Okay mga kasalon, salamat.